Balita natin ngayon ay iimbestigahan daw o ipapatawag ng PBA si Justin Baltasar at itong assistant coach ng Converge na si Humperdinck Matulak dahil doon sa ginawa nilang cooking gesture doon sa laban ng Barangay Hinebra at Converge, yung winner take all nila kung saan nagtagumpay ang Barangay Hinebra. Ayon dito sa mga lumabas na balita, meron kasi mga pictures o screen grabs kung saan nakita natin itong si Justin Baltasar at itong si Coach D. Matulak na merong mga senyalis na ginawa doon sa kamay nila na parang nagpapahiwatig na luto raw yung laro. Ibig sabihin, baka daw luto itong nangyayaring laban ng Hinebra at ng Converge. Alam na natin kung ano nangyari dito nung bandang huli, kung saan nanalo ang Barangay Hinebra sa pamamagitan ng tinatawag na, alam na natin, yung foul ni Alex Stockton dito kay Jeremiah Gray at yung naging buzzer beater naman ni Stephen Holt. At yan nga ang dahilan kung ba't na-eliminate ang Converge. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa natin nakikita yung magiging resulta nito. Hindi ito unang pagkakataon na merong inimbestigahan ng PBA na ganyan. Dahil kung yung maalala si Alain Maliksi, meron din ganyan ginawang gesture noon at pinatawag nito ni PBA Commissioner. So hindi natin alam kung ano mangyayari dito, pero ang maliwanag, mukhang hindi nagustuhan ng PBA yung ginawa nitong si Converge player Justin Baltasar at yung kanilang assistant coach na si Di Matulak. Kaya maraming mga fans na nagre-react dito sa sinabi at ginawa na yan ng Converge. May mga fans na nagsasabi na talagang pabor daw sa Hinebra at may mga nagsasabi naman na hindi lang makamove on ang Converge Fiber Xers dito sa pagkatalo. Ang maliwanag dito, ang PBA ay pinag-aaralang mabuti yung nangyari at yan ang dahilan kung ba't inaasahan natin na magkakaroon ng, sabihin na nating announcement sooner or later tungkol dito sa ginawa na yan nitong sila Justin Baltasar at nung coach nila. At ang susunod naman nating balita, mukhang itong San Miguel Guard na to ay sigurado ng mate-trade kung sakaling matalo sa serye ang SMB sa Hinebra. Ang tinutukoy natin dito ay itong si Wami Tiongson, pati na rin itong si Chris Miller. Baka sila yung mga ititrade ng SMB, lalo na at hindi consistent yung kanilang scoring. Parang kinakailangan ng San Miguel ng mas matinding mga guards para tumulong dito sa kanilang scoring production. Nakita na natin na nahirapan ng San Miguel lalo na nung itong si Jericho Cruz at Don Trojano ay napigilan ng depensa ng Barangay Hinebra. Kaya inaasahan natin na magkakaroon ng mas matinding upgrade itong lineup ng San Miguel kapag dumating na nga yung pagkakataon na kinakailangan nila na magharap ulit dito sa Hinebra at sa iba pang malalakas na teams dito sa liga. Kaya nga hindi na tayo magugulat kung itong dalawang guards, si Miller at si Tiongson, ay pakawala na ng SMB. Kabilang daw dun sa mga players na pwede na ma-trade o kunin ng SMB ay itong si Cedric Bearfield na matagal nang nalilink ang pangalan sa iba't ibang mga teams, lalo na at yung balita mukhang ito raw Blackwater Bossing baka magka-revamp. Kaya nga ito si Bearfield baka daw mawala na. Kaya hindi tayo magtataka kung sakasakali na matuloy nga ang ganitong klaseng plano. Siyempre alam natin na si Bearfield ay nandito sa grupo ng MVP, so hindi nila yan basta papakawalan na lamang sa San Miguel. Yun nga lang, kung si Bearfield mismo mag-request na mapunta sa SMB, diyan magkakaroon talaga ng matinding diskusyon kung ano ang mangyayari dito. Ang maliwanag dyan, itong San Miguel Beer ay hindi papayag na maisahan sila nitong Barangay Hinebra, lalo na pagdating dito sa guard position. Nakita natin ang ganda ng nilalaro ni RJ Abarrientos at Scotty Thompson, kaya kinakailangan ng San Miguel ay gumawa ng paraan para naman ito ay mabago yung, at sila na ang makabawi naman at maitabla ang serye. Kung sino pa ang pwedeng makuha ng San Miguel, iyan ngayon ang pinag-aaralan ng management. Ang Titan Ultra daw ay magkakaroon na nga ng bagong coach gaya nung naibalita natin at ito si Alex Cabagnot. Papalitan na si Jana Del Cardel at hindi na tayo magtataka kung sakasakali nga na magkaroon ng major moves itong si Cabagnot para naman magkaroon ng bagong identity itong Titan Ultra. Marami ang naniniwala na dito pa rin kay Calvin Abueva mananatili yung focal point nila, pero hindi pa tiyak kung mananatili dyan si Joshua Monson dahil nalilink ang pangalan nito dito sa trade sa Converge kung saan magiging kapalit daw niya si Alex Stockton. So kabilang yan dito sa mga pinag-aaralang mabuti nitong Barangay Hinebra, nitong Converge o Titan Ultra. At kung sakasakali nga na matuloy itong gagawing moves ng Titan Ultra na palitan si Cardel at si Cabagnot ang ilagay sa pwesto, magkakaroon sigurado ng marami pang mga movements dyan. Kinakailangan na lang nating pag-aralan kung ano pa yung mga pupwede na mangyaring iba. Sa ngayon kasi, sa tingin ko itong gagawin ng SMB
o rather nitong Converge Fiber XRs ay susubukan nila ma-acquire si Monson kapalit ni Stockton. Sa tingin ko kung ganyan yung trade, papayag to si Alex Cabagnot. Nakita naman niya siguro yung laro nitong si Alex Stockton at yan ang bagay na iparehas dito kay Calvin Abueva. Kung sa bagay, may mga nagsasabi nga na si Monson parang hindi na bagay dito sa Titan Ultra at si Stockton hindi na bagay sa Converge. So pwede lang naman talaga sila na magpalitan ng pwesto. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, wala akong nakikitang problema sa PBA Trade Committee at kung sakasakali na mangyari yan, mabilis maaaprubahan yung trade. Kaya nga hindi rin ako magugulat kung ito talaga iyong magiging plano nila. Pero bukod dito sa pag-trade para kay Alex Stockton, meron ding mga naniniwalang insiders na itong line-up ng Titan Ultra baka bitawan na rin si Cade Flores dahil malamang daw yan ay dalhin sa San Miguel kapalit ni Mowala Tautua. At meron pa raw mga ibang mga draft picks na pwedeng magkaroon ng pagbabagong pwesto sa Titan. At ang huli nating balita, ang Barangay Ginebra daw ay magkakaroon ng pag-adjust dito sa Game 2. Alam nila na gagawin ng San Miguel yung mas matinding opensa at pipilitin niya syempre na ma-involve ka agad-agad dito si Don Trollano at si Jericho Cruz. Kaya nga kung ikaw ang San Miguel, alam mo na kinakailangan maaga mag-click ng offense mo at ang Ginebra naman gagawa daw ng adjustment. Alam nila na pupuntahan kaagad ng SMB si Trollano at si Cruz kaya nga magkakaroon sila ng mga bagong players na aasahan. Ibig sabihin, alam ni Coach Timko na magiging markado na itong si RJ Abarientos at Scottie Thompson. So kinakailangan yung iba nilang players katulad ni Stephen Holt ay mag-deliver na. At ang isa pang magde-deliver daw dyan sa Ginebra ngayon ay si Troy Rosario. Masyadong naramdaman yung presence ni Rosario dito sa laban ng San Miguel at Ginebra. Pero ngayon ay magkakaroon na raw ng pagbabago dyan. Kaya asahan natin na itong Barangay Ginebra gagawin na lahat para magkaroon sila ng 2-0 advantage kontra dito sa San Miguel Beermen. At yan ngayon ang makikita natin ng pagbabago dito sa estilo ni Coach Timcon. Ready na siyang mag-adjust sa gagawin ng SMB, lalo na doon sa depensa dito kay RJ Abarientos. Hindi naman bago ito para dito kay Coach Timcon at alam niya na kinakailangan talaga na maging matindi yung kanyang coaching para malabanan itong San Miguel at alam natin defending champion yan. So kinakailangan talaga na every game magkakaroon sila ng pagbabago. At yun nga ang pag-emerge nitong si Troy Rosario at Stephen Holt sa opensa, yan talaga iniintay ng Barangay Ginebra. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ito'y matutuloy agad. Ngayon, alam ni Coach Tim na hindi magiging madali ang pagkakaroon niya ng 2-0 advantage. Kaya nga ngayon pa lamang ay nagre-ready na yung mga bataan itong si Coach Tim para masiguro na ito'y magagawa nila. At yan talaga ang kanilang magiging plano sa mga susunod na oras dahil alam natin magkakaroon na ng matinding labanan itong Barangay Ginebra at itong San Miguel at yan ay inaabangan ngayon ng mga fans talaga dito sa Philippine Basketball Association. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon de Guzman, si Jonel Alagon, si Ireneo Langsang, si Malyari Mascariñas, si Anthony Alon, si Michael D, si Katsakino Dukusin, pati na rin si Edwin Carmona Jr., si AJ Bueno at ang iba pa.